Lahat itatanda. Walang makakaligtas dito, pero hindi ito dapat katakutan. Ang aging ay pinaghahandaan. Hindi sa paraang ito ay pipigilan kung hindi positibong yayakapin at tatanggapin. At kaugnay ng pagyakap dito ay ang positibong pagbabago na ini-integrate natin sa buhay natin para maging makabuluhan ang nalalabing buhay natin sa mundong ito. Sabi nga sa isang quote, aging is not about adding years to your life, but adding life to your years. Sa video ito, talakayin natin yung pag-edad or aging. And to be more specific, yung tinatawag na graceful aging, tinatawag na iba ay positive aging. Ang graceful aging ay pagyakap sa natural na proseso ng pagtanda, pero napapanatili ang magandang kondisyon ng physical and mental well-being. Ina-adapt natin ang ating sarili sa mga changes that comes with age in a way na nagsiset tayo ng mga better priorities na makakabuti sa ating pagkatao. Habang naedad, mas nakikita mo ang purpose mo sa buhay, and from there, you find joy in your life's later stages. Ang maturity level ay nagle-level up, you want to be healthy, stay healthy, happy, motivated, yung gigising ka araw-araw na may malinaw na gagawin, and may purpose. Ang nakala ng iba, pag sinabing aging, it's trying to look younger. No, it's not about trying to look younger, but rather about cultivating positive attitude, staying active, and nurturing social connection. To sum it up, ang graceful or positive aging ay holistic approach sa pamamagitan ng combined healthy habits, social engagement, at positive mindset para sa isang fulfilling at makabuluhang buhay. And sa video na to, himayin natin ang 5 palatandaan that you are aging gracefully and positively. Stay tuned until the end and let's learn together. Number 1, you prioritize your health tulad ng healthy diet. Inuuna mo ang health sa pamamagitan ng pagbabago ng lifestyle mo. Not for vanity or physical looks lang, tulad ng weight loss, kundi for vitality. Yung may lakas at enerhiya kahit umiidad. Itinatama mo na yung eating habits mo, more on whole foods ka na rather than junk foods or ultra-processed foods, nagiging mapili ka na sa pagkain, nag-iisip ka na kung yung mga pagkain na kinakain mo sa araw-araw ay swak sa iyong sinet na standard sa diet. But of course, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na totally kakain ng modern foods. Mas tamang sabihin na alam mo na kung kailan ka titikim at kung alin pa din ang mas dapat lamang sa daily diet mo. Ang overindulgence sa mga bad or crappy foods, iniiwasan mo na at mas lamang na sa iyo ang intuitive eating kesa mindless eating. Nag-e-effort ka na rin para pag-aralan ang tamang diet na swak para sa sitwasyon mo and you stick to it as a permanent part of your lifestyle. Hindi yung nakiuso ka lang, may sakit ka lang, kaya mo ginawa or weight loss lang ang iyong reason. Ito ay dahil mas binibigyan mo na ng halaga ang positive effect ng bawat pagkain sa katawan mo kesa dun sa hanggang dila at tiyan lang. And then, hindi mo sinasabi or tinatanggap lang sa sarili mo na talagang magkakasakit kapag tatanda. Kaya kumain na lang ng kung ano-ano. Malimit ko kasi nadidinig sa mga naedad nowadays na papaano din naman, di mag-enjoy ka na lang sa pagkain. Tandaan na pwedeng ma-enjoy ang pagkain na hindi mo sasalanta ang katawan kahit naedad ka na. Ang kailangan lang ay disiplina, maging mapanuri, paingat, at syempre, may tiyaga kang mag-aral sa mga ganitong bagay. Ang paggaling ng katawan ay walang edad. Design talaga ito para gumaling. Basta determinado lang. Huwag natin intayin na totally bumigay na yung katawan natin bago ayusin ang ating eating habits dahil ang lahat naman ay may hangganan. Kasama din si physical health aside from your eating habits, ang pagpapalaga sa tulog at pagbabasura ng mga old and healthy habits. Hindi mo sinasakripisyo ang tulog mo. You need at least 8 hours minimum of sleep daily para masabi talagang na-meet mo yung requirement ng katawan mo. And then minamanage mo ang stress mo ng maayos at regular ka nagpapacheck up sa doktor. Kung halimbawa meron kang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-iinom, mindless scrolling sa social media, puyatan, parties, walang sawang kachat-chat kung kani-kanino at kung ano-ano pa. Unti-unti mo nang tinatanggal yung mga ganong habits dahil nag-iiba na nga yung priorities mo. And then number 2 is you are physically active. Nagkakameron ka na ng mindset na hindi balakid sa iyong edad para gawin ang mga physical activities and to stay active. Nag-aalat ka na ng time to work out. Nagsimula ka sa palakad-lakad lang, hanggang sa natakbo ka na, hanggang sa naglilift ka na ng weights, at kung ano pang workout na kaya ng iyong katawan. Na-excite ka kapag nararamdaman mo na lumalakas ka daily with every move na ginagawa mo. Andun yung matindi mong determinasyon na ituloy yung exercise hanggat kaya mo, hanggang sa naging bahagi na to ng iyong lifestyle.
Yung pag-build ng muscle strengths, wala yung edad. Nababawasan lang ang lakas at syempre may muscle loss talaga as we age. Pero napakalaking bagay kapag naedad ka nang meron kang physical activity dahil ang benefit ng physical activity ay hindi hanggang physical lang, kundi sakop din ito ang ating mental well-being. At dahil mas naunawaan mo na ang halaga ng exercise na hindi ito for aesthetics lang, kundi dahil napakadami ng benepisyo nito, mas motivated ka itong gawin kahit nag-iisa ka lang. If you want to find out more about this topic, please check this video para sa additional info sa diet and workout. And then number 3, you prioritize your mental and emotional well-being. You maintain social connection, healthy relationship with your family, and selected friends. Noong kabataan, syempre, panay ang barkada. Gusto maraming kaibigan, mas marami, mas maganda raw. Sa family, maraming bangayan, hilingan, alitan, at kung ano pang drama sa buhay. Habang naedad ka, mas pinipili mo na yung peace over drama, silence over argument, bonding time sa mga piling kaibigan lang, meaningful conversation over no-nonsense talk. Mas mahalaga na sa iyo ang quality relationship sa quality friends and family. Allergic ka na sa mga toxic people at toxic relationship. At importante na sa iyo yung mahaba-habang pahinga at relaxation at minsan ay mas prefer mong mag-isa. And kaugnay nito, nagsiset ka na rin ng malinaw na standards and boundaries. Another one is hindi ka na nakatali sa past. Nakaka-move on ka na, nakakapagpatawad, excited kang matuto ng mga bagong bagay despite your age, nag-e-explore ka na ng bagong hobbies at iba pang mentally stimulating activities, mas nagfo-focus ka na sa positive aspect ng buhay, dati malimit kang magmukmuk, pero ngayon sa bawat problema, itinuturing mo na itong opportunity for growth and improvement. Dati marami kang expectation sa tao, pero ngayon, tinatanggap mo ang bawat tao as they are, pero ilalagay mo na din sa tamang nilalagyan ng mga ito sa buhay. Sinusuko mo na rin sa Panginoon ang mga decision at problema, lalo na mga bagay na wala ka namang control. Mas na-appreciate mo ang mga maliliit na bagay, small act of kindness, at maraming pananaw ang nababago at lumalawak bunga ng experiences mo ng ibang tao o galing sa new learnings na mas humuhubog sa iyong character at pagkatao. Mas compassionate ka na, mas nakikinig ka para matuto kaysa magsalita ka na magsalita, at mindful ka na sa mga kilos mo at pananalita upang hindi ka makasakit sa iyong kapwa. Sabi nga ng marami, natanda ng pasulong, hindi pa urong dahil nagle-level up ang maturity. And number 4 is you value personal growth or mindset. You want to be mentally active. Mas gusto mong lumago pa sa pag-iisip, kaya gusto mong mag-aral at tumuklas ng mga bagong skills na makakatulong sa iyong pagkatao. Pwede bagong hobbies or business or self-help knowledge, at ang learning para sa iyo ay hindi natigil. Ang narinig ko sa marami, ay matanda naman ako, bakit kailangan ko pang matuto? Saan ko magagamitin yan? Sabi nga, we grow older when we stop learning. Kapag may growth mindset ka, interesado ka mag-explore ng bagong habits, tumuklas ng mga bagong skills dahil alam mo na mahalaga ang mental stimulation sa mental health. At kapag meron kang growth mindset, nagiging exciting sa iyo ang bawat gising dahil may nadidiscover ka araw-araw at nag-i-enjoy ka dun sa bagong learning na yon. Dahil dito, nagana ang utak at hindi kinakalawang. Ang isa pa sa benepisyo ng ikaw ay mentally active despite your age is naiiwasan nating mag-decline ng ating cognitive ability or yung memory. Kapag may bago tayong mga natutunan, nagpo-produce ng bagong neurons ang ating brain kaysa kapag ito ay stagnant o nakatenga lang. Sa ganitong paraan, mas naging healthy ang ating brain at naiiwasan ang dementia. And number 5, ang pinaka-importante sa lahat, you prioritize your spiritual health. Nagsisimula ka na magsuri ng iyong personal relationship with God. Tinatanong mo na sa sarili mo kung nasaan ka na ba pagdating sa iyong paniniwala sa Panginoon. Anytime, pwede mo nang lisanin ang itong ibabaw. Kaya tinatanong mo sa sarili mo, saan ba ako pupunta? And then you start questioning your spiritual beliefs, yung paniniwala mo sa Diyos. At kung ipapadama mo sa Panginoon ang faith mo, nang naayon sa kanyang salita. Sa kasalukuyan mong kalagayan, when it comes to your faith, may peace of mind ka ba? Masaya ka ba? May joy ka ba? May contentment? Nararamdaman mo ba ang presence ni Lord sa buhay? And then dumadating din sa time na naitatanong mo sa sarili mo, paano mo siya mapapaglingkuran sa iyong sariling pamamaraan? Enough na ba ang pagpunta sa church tuwing linggo para siya isambahin? Naiisip mo na ikaw ay temporary lang dito sa mundo at ang permanent mong buhay ay nasa eternal destination mo. Kaya ang big question ay, saan ka pupunta? Naiisip mo na din kung paghahandaan mo ang aging life mo, ay bakit hindi ang eternal life na siyang pinaka-importante sa lahat?
Sinusuri mo na ang beliefs mo at faith mo at tinutuklas ang pinakamatibay at pinakamalalim na pundasyon ng pananampalataya, ang mabuhay sa biyaya ng Panginoon at sa kaniyang salita. Tinatanong mo na din ang sarili mo, tunay mo ba talagang tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas? At pinananampalatayaan mo ba ang tinapos niyang gawa sa krus? In short, nagiging bukas na ang isip mo sa mas malalim na relationship sa Diyos na hindi bunsod lang ng tradition, indoctrination, or mind conditioning. Dati, ang pagiging masaya natin nakatali lang sa mga material na bagay. Work, achievements, titulo, temporary relationships, adventures, at kung ano pa. Pero dahil may kulang nga sa buhay mo, mas hinahanap mo na ang personal na relationship sa Panginoon above all else. And then you realize your inner joy comes from God at hindi sa mga earthly standards. So there you have it. Yun yung 5 palatandaan. Kapag ginagawa mo ay talagang walang duda, ikaw ay patungo sa graceful aging at positive aging. Ang aging ay positive na transformation sa buhay. Magbabago ang katawan, hindi sa pabata, kundi sa pagtanda. Pero ang kagandahan nito, ang pagkatao naman natin ay nasa pasulong, hindi sa paurong. Pero sa dulo nito, ang choice ay nasa atin. Ano mga bagay, material or immaterial, seen or unseen, ang habang naedad ka ay magdadagdag pa ng value at buhay sa edad mo at hindi sa puntong mo mirula. Ang sabi sa Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Hanggang sa pagtanda sa mundong ito, aalagaan niya tayo. Kaya marapat lamang na alagaan din natin ang ating sarili bilang pagbabalik papuri sa kaniyang kabutihan. Ayan, if you have made it this far, thank you very much for watching. I suggest you watch my other inspiring videos also. Marami kayong matutunan dyan. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Till my next videos. Bye-bye.